Welcome to Tong's Lecture. Ang topic natin ngayon ay equilibrium of a particle. So ano ba itong equilibrium of a particle? So kunwari itong nakikita nyo sa figure, itong blue shaded na kung ano mang shape yan, ay subjected sa mga forces. So F1, F2, F3, and F4. Pag sinabi nating equilibrium, dapat nandun yung stability condition ng system. So, i-assume natin na ang summation ng lahat ng forces ay equal to 0. And gagamitin natin yung equilibrium equation, itong summation of f of x is equal to 0 at yung summation of f of y is equal to 0. Sa ngayon, ito lang muna yung gagamitin natin. So, meron tayo ditong sample problem. Find all the forces in the cable. Dito sa figure, meron tayong apat na cable. And itong point A, point B, and point C, ano lang to, yung parang ring na kinakapitan lang ng cable. Sa point D and point E, meron silang mga weight na nakakabit sa cable. So ano ba tong cable? So nag-search ako gamit si Google. So ito yung mga image na binigay niya. So makikita natin gamit siya sa bridges, or minsan makikita natin to sa poste. At kung minsan ang tawag sa cables ay tension cable. Kasi yung nare-resist niya na forces, yung mga tension forces. Kaya tinawag siyang tension cables. So, isolve na natin tong sample problem. Pero bago tayo magsimula, pampagana muna. So, gagawa lang tayo dito ng graphical illustration para ma-visualize natin yung mga forces. And paano natin gagawin yon? Yung part ng structure na gusto nating i-analyze, ihiwalay natin sa buong system. So example, ang gusto nating i-analyze yung cable 1. So ihiwalay natin itong system na to sa buong structure. And ito na yung free body diagram dun sa point E. Siyempre dahil pinutol natin yung cable, maglalagay tayo ng appropriate force. Tawagin natin T1. Ito yung tension force na andun sa cable. And i-analyze natin to ngayon. Meron siyang weight na 100 pounds. Summation of forces along y-axis is equal to 0. Lahat ng forces upward, positive. Lahat ng downward, negative. So, T1 minus 100 pounds is equal to 0. And T1 is equal to 100 pounds. So, ito na yung T1. Nahanap na natin yung force dun sa cable 1. So, punta naman tayo sa cable 2. Para ma-analyze natin yung cable 2, kakat natin yung cable 2, syempre kailangan din nating ihiwalay yung cable 1. Then, drawing natin yung free body diagram. At huwag natin kalimutan yung weight dahil meron siyang weight na 200 pounds. So, summation of forces is equal to 0, upward positive, T2 minus T1, yung T1 100 pounds, minus 200 is equal to 0. So, T2 is equal to 300 pounds. At punta naman tayo dito sa may joint A. Dahil dito, pwede nating i-analyze itong cable 3, cable 4. So, drawing natin yung free body diagram. And yung T2, alam natin to na 300 pounds. So, i-analyze natin yung T3 and T4. So, dito, yung T3 and T4, kunin natin yung X and Y components. And summation of forces along x-axis is equal to 0. Going to the right is positive. So, negative T3 and yung x component ng T3 cosine 60 plus T4 cosine 30 is equal to 0. And arrange lang natin to. Sabihin natin T3 in terms of T4. So, cosine 30 over cosine 60 T4. Ito na yung isang equation natin. And para makakuha pa tayo ng isa pang equation, summation of forces y is equal to 0, upward positive,
T3 sine 60 plus T4 sine 30 minus 300 is equal to 0. And ito na yung pangalawang equation. So yung equation 1, pasok natin sa equation 2. And makukuha natin yung T4 na 150 pounds. And itong 150 pounds na T4, pasok natin sa equation, kahit sa equation, and yung T3 ay 260 pounds.